panahon ng aktivismo. Ang mga kabataan ay nagpapahayag ng damdaming punong-puno ng paghihimagsik. Maliban sa makinarya ay gumamit din sila ng pisel at isinulat sa placard sa pulang pintura ng mga kaugnay na salitang nagpapahayag ng kairaingan at pakikibangkang. Humanga ang politikang ito ng mga aktivista na nagsasaad ng dapat gawin upang lutusin ang suliranin. Nagsimula dito sa Pilipinas ang aktibismo nang nagsimulang mamulat ng isang Pilipino sa mga pag-aaliping ginawa sa atin ng mga mananakop. Unti-unting nagpakita ng paglihi sa paksang relihiyon ang mga manunulat sa panahong iyon. Relihiyon na itinakda ng mga kapangyarihang Kastila sa kanilang pananakop. Nagsikap ang ating mga manunulat na sumulat ng mga akdang nagpaalam ng damdaming nakabayan ng mga Pilipino. Sa mga panahon na sinakop ang Pilipinas ng mga Amerikano ay naranasan na rin ang aktibismo ng maramdaman ang mga matatalinong Pilipino na lahat ng ginawa na pagtulong ng mga Amerikano sa Pilipinas ay may kapalit para sa kanilang pansariling kapakanan. Mga manunulat na aktivista sa panahong ito na nagsulat ng mga akdang mapaghimagsik. Una, Patricio Mariano. Kalawa, Tomas Remigio. Ikatatlo, Pedro Paterno. Ikaapat, Pascual H. Poblete. Ikalima, Juan K. Abad. Ikaanim, Aureliano Tolentino. Ang mga halimbawa ng bugtong. So bugtong-bugtong, ako'y isang ibon, ngunit hindi lumilipad. Ako'y may pakpak, ngunit hindi nakakalipad. Ano iyon? Ano iyon? Panulat? Tama! Ang sumulat ng bugtong na ito ay si Jose Rizal. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ano iyon? Ano iyon? Kandila! Tama! Ngunit, wala pang nakatalang mayakda nito. Mga halimbawa ng salawitain. Una, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinangruroonan. Pangalawa, kung ano ay tinanim ay siyang aanihin. Ang dalawang halimbawa ng kasabihan. Una, ang kaginawahan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganahan. Pangalawa, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Dalawang halimbawa ng Pilipinong tula. Una, ako ay may tatlong ina na isinulat ni Sergio H. Panginoon. Ako ay may tatlong ina, inang ina, inang wikat, inang bayan. Utang ko kay ina ang aba kong buhay. Utang ko sa wika, yaring karangalan. Sa bayay, utang ko ang kabayan. Kaya, dahil sa kanila'y tatlo ang panatang di ko masisira. Panata kong maging anak na dakila, mabuhay na laging tanggulang ng wika, namatay sa piling ng ating bandila. Pag ako'y ulila na, nag-iisa't walang inang gumigilo, wala inang wikat, bayan may wala rin. Kung wala ni isang inang maituring, buhay mo'y wala ng halaga sa akin. O Diyos na sanggol, paano ba kaya't ang isinilang mo ay sabsabang aba? Di yata't di pa man ay pag-alipusta, ang dulot ng palad sa iyong pagbaba, kay lungkot o hari ng sangkalangitan, nagkatawang taot sa lupa'y tumahan. Hindi mo ba ibig na haring magtanghal, kundi pastol namin, nakawan mong mahal. Ako
ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso, hadikain kay ganda. Sa Pilipinas ng aking bayan, lantay na perlas ng silangan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa'king talino, sa mabuti lang laan. Sa aking katutubo, ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa't sandiwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay kundiwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintong bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nagalay ng ganda dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking hadika, makita kang sakdalaya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking hadika, makita kang sakdalaya.
Gusto niyo bang makarinig ng maikling kwento na sinulat ni Rogelio R. Sicat na ang pamagat ay Tata Celo? Opo, teacher! Ang maikling kwento ni Tata Celo. Ang kwento ni Tata Celo ay nagsimula sa istakid na kung saan siya'y pinagkakaguluhan ng mga tao sa kadahilan ng kanyang pinatay ang kabisang tano na nagmamay-ari ng lupang sinasakahan niya. Ayon sa kanya itong pag-aari noon, subalit kanya itong naisanla at ito'y inimbargo. Ang kabesa ay nataga at napatay ni Tatay Celo dahil siya'y pinaalis sa kanyang lupang sinasakahan. Subalit, lubusang tumanggi at pinagpipilitan ni Tata Celo na malakas pa siya at kaya niya pang magsaka. Ngunit siya'y tinungkod-tungkod ng kabesa. Nagpaliwanag si Tata Celo sa pinatag-anak ng pinakamayamang proprietaryo, sa alkalde at maging sa hepe ng pulis na pawing kakilala ng kabesa. Hindi napakinggan ang paliwanag ni Tata Celo dahil hindi daw sapat ang dahilan iyon para tagain niya ang kabesa. Ngunit pinagpatuloy pa rin ni Tata Celo ang kanyang pagpapaliwanag. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Tata Celo, siya'y pinagmalupitan ng hepe ng pulis, siya'y sinapok at sinikmuraan. Kitang-kita ang nakakaawang kalagayan ni Tata Celo, dulot ng pagkakasapok sa kanya ng hepe ng pulis. Kinabukasan, sinabihan siya ng alkalde na ikulong si Tata Celo sa kabisera. Siya'y pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit tumanggi si Tata Celo at mas mainam na siya'y patayin na lamang agad. Sa araw na iyon, dinalaw siya ng kanyang anak na si Saling. Ngunit pinilit siya itong pinauwi dahil alam ni Tata Celo na wala na silang magagawa at may sakit si Saling. Hindi nakinig si Saling sa kanyang ama at pinuntahan ang alkalde dahil pinatawag siya nito. Biglang dumating ang batang anak ng magsasaka na dumalaw sa kanya kahapon. Inutusan ni Tata Celo ang bata na pumunta sa tanggapan ng alkalde at yayaing umuwi si Saling. Subalit hindi pinapasok ang bata. Habang nakakapit si Tata Celo sa rihas at nakatingin sa labas ng kanyang sinasabing lahat ay kinuha sa kanya. Isang halimbawa ng panagap. Kay gandang kalikasan o kay sarap pagmasdan, dapat pahalagahan ng bawat mamamayan. Isang halimbawa ng haiku. Buhay na taglay, sa bayan iaalay, ng buong tibay. Isang halimbawa ng tangka. Ang aktivismo para sa bawat tao na ang pagbabago ang tanging hiling nito.